Alright, isang pagpupugay mga idol sa sambayanang Pilipino. So pag-usapan natin ang mainit na usapin sa ating bansang tinubuan ng bansang Pilipinas. Mainit ngayon sa ating bansa ang politika, kung saan iba't ibang isyu ang naglalabasan sa ating bansang tinubuan. Subalit, ang nakakalungkot dito mga idol ay ang isyu na kung saan nakakaladkad ang pangalan ng isang presidente na may kinalaman sa bawal na droga. Kung saan isang confidential agent ang lumutang na nagsasabi na itong kasalukuyang na halal na presidente ay subject for drug bypass operation. Ayon kay Jonathan Morales, noong 2012 sa isa sa mga subdivision, isang tower dyan sa Rockwell, ay nakakasa ang isang operation ng PDEA, entry sa mga suspect, mga idol. Itong kasalukuyang presidente ngayon ay ang number 1 na subject, kasama ang batikang artista na kilala ng taong bayan, na during the time ay kasintahan ng kapatid ng asawa ng presidente, na si Araneta. So yan ang kaganapan sa ginanap na Senate hearing na dinaluhan nitong PDEA agent na si Jonathan Morales. Ay kanyang tahasang sinabi na positive ang nag-leak na confidential information na pinalabas ni Maharlika sa kanyang vlog, sa kanyang YouTube channel. So matapos yan mga idol, ang Senate hearing kung saan imbitado ang mismong head ng PDEA na si General Lasso, and doon ay kanyang itinanggi at pinasinungalingan ni General Lasso na itong si PDEA, dating PDEA agent Jonathan Morales, ay isang sinungaling at walang kredibilidad. So bakit ganon yung naging pahayag ni Ginoong Lasso bilang head ng PDEA sa kasalukuyan? Well, ang sagot dyan ng taong bayan, lalo tayo na nakikinig lang sa usapan, hindi mo pwedeng diretsahing sinungaling yung isang dating PDEA agent bilang isang general ng PDEA. Kailangan suriin mo kung gaano kabigat yung gravity ng kanyang testimony. But being Filipino citizen at alam ng taong bayan na itong si General Lasso ay inappoint ng kasalukuyang administrasyon ang inihalal na si Ferdinand Marcos Jr. at siya ngayon ang nasasangkot sa usaping ito. So ibig sabihin, bilang isang pinuno ng PDEA ay ang loyalty mo doon sa kanyang nag-appoint. But if you, a general with higher moral and dignity, you must be center sa ganitong issue. Hindi ka pwedeng maging bias, or else dahil doon sa posisyong pinanghahawakan mo. Ngayon, matapos ang hearing mga idol, ito may lumabas na ring nangyuyurak sa PDEA agent na si Morales, itong congressman na si Congressman Jude Asidre ng Quezon City. So dito kanyang sinabi na
sinungaling itong si Morales. Bakit? Ano ba yung karapatan niya na magsabi na sinungaling? Ito ba'y mula sa kanyang kaibuturan ng kanyang puso, o dahil may isang taong nagsabi sa kanya na ganito ang sabihin mo pag ikaw ay magpa-interview sa isang media network, or sa media? So pakinggan natin yung kanyang sasabihin, mga idol. Hearing kahapon, anong isang araw, at katulad po ninyo, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales dun sa usapin na alam naman natin na ang pinaka layunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol dun sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Mas nakita natin na i-prove po ng PDEA, lalo na nang ina-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parteng yun ay medyo mas nabigyan linaw. At hindi ho, at nakita natin na may hirapan pong i-refute yung ng testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Alright. So yan, mga idol, yung naging paliwanag ng congressman na si Representative Jude Asedri ng Quezon City. So bakit gano'n na lang yung kanyang paliwanag na based on testimony? Ayon sa kanya, based on testimony, nagsisinungaling itong si Jonathan Morales. Pero bago yan, mga idol, i-play natin yung paliwanag ni ex-PDEA agent Jonathan Morales. Pakinggan muna natin yung parte ng pahayag ni attorney. So ayon kay attorney Busantok, mga idol, ayon, mga idol, kay attorney Busantok, bisik sa isang congressman na kailangang alam mo yung batas. So ito yung kanyang paliwanag, mga idol. Ng previous conduct ng isang individual with their misconduct has no bearing in the case. But it's not even a part na acceptable siya sa form of evidence because it does not go to the elements of the offense. Yeah. Kung halimbawa may mga ginawa man si Sir Jojo in the past, would it discredit the fact na mayroong picture nagpapakita ng taong to ay gumagawa na isang krimen? Yes. Not an element of the offense. Kasi kung ganyan yung argument natin, parang ganito yan pag ikaw ay isang commercial sex worker, as if you do not have the right to demand kung ikaw may naging biktima ng sexual abuse. Correct. That is the standard. So, that is, yung sinasabi po nila, that is not a standard at all. It's not even a standard of truth. It's not even a standard. So, ayon, mga idol, kay attorney Busantok, napaka-basic sa atin bilang isang Pilipino na ikaw ay tatakbong congressman. Kailangan alam mo yung basic ng batas. Kailangan hindi tayo, pag in-interview tayo ng isang media entity, media reporter, kailangan yung sasabihin mo laging nakabase sa batas, because you are entitled as an congressman. And when you say congressman, you are a legislator, and you must know what is the laws. Ngayon, kung magpapa-interview ka at sasabihin mo na nagsisinungaling itong si Mr. Morales, doon pa lang, mga kaibigan, sa sasabihin mo
nagiging judgmental ka na. Ha? Kung sasabihin mo lang, well, this issue is now under investigation. So, who I am to judge this person? Even I am a congressman, I have no right to judge this person unless otherwise it is proven by the competent court that he is a liar. So doon mga idol, wala kang masasagasaang tao. Doon sa sinabi ni Congressman Jude Asidre ng Quezon City, ibig sabihin naging bias siya. Ibig sabihin naging atakdog siya ng Kongreso para dito sa isang PDEA agent na nagsasabi lang ng totoo. Ngayon, ito yung sampal kay Congressman Asidre ng Quezon City ni former PDEA agent Jonathan Morales. Ito yung kanyang pahayag. Pakinggan natin mga idol. Ko nung butihing congressman doon sa House of Representatives ay unawain na lamang po natin din siya dahil entitled naman po siya sa kanyang opinion at yung pong pagsasabi niya na yung parang bigla na lang ako inilabas sa kahalaman po ng lahat, ako po yung sumulat sa kay PDEA Director General Virgilio Lasso na willing and So, ibig sabihin, itong taong ito ay mayroong tinatawag na prinsipyo at dignidad na pinanghahawakan. Sapagkat kung gusto niya na baliwalain yung lahat para hindi siya magulo ang kanyang buhay. Kasi pag lumabas ka sa media at aaminin mo na ikaw yung may hawak ng papilis na ilinabas ni Maharlika, ibig sabihin tinatanggap mo na yung lahat ng panganib at hamon na dadaanan mo bilang isang whistleblower, katulad ni Sandra Cam during the time na isiniwalat niya yung mga nangyayaring kabulukan sa gobyerno ni former President Gloria Macapagal Arroyo. And this time, Jonathan Morales, kung saan tahasan niyang inamin na ang naluklok na presidente ngayon ay subject for drug operation during the 2012 PDEA report. And he is the one who make this report to the PDEA. But according to him, hindi natuloy dahil malakas yung pressure sa taas. Ngayon, ang sabi ng congressman na ito na sinungaling itong si PDEA agent Jonathan Morales. At ito naman yung kanyang hamon sa Kongreso. Pakinggan natin mga idol. ako na humarap sa kahit anong investigasyon. Ito po yung sulat ko noong April 7. At yung pangalawang sulat ko is itong Right, sir. Nakikita namin. Ano man, sir? Yan. Right, sir. Yan. April 7, April 24, sumulat po ako kay Honorable Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee at kay Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa para upang pag-usapan po yung nangyaring pagkakalabas ng mga classified documents sa compound ng PDEA at doon sa na-reveal sa taong bayan yung classified information involving President Ferdinand Marcos. Nakalagay po dyan na tinutukoy ng... So, loud and clear yan mga idol. Involving now elected President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito yung masaklap dyan mga idol. Kailangan bang
humarap ang ating presidente sa hearing na ito. At kailangan ba ng presidente na sumailalim sa neurotest, sa drug test, at iba pang mental test, sapagkat nakakaladkad ang kanyang issue, mabigat ang pasanin na nasa kanyang balikat. Ang tanong dyan, mga idol, he is a qualified a president, and he is qualified to run the Philippines as a president, and he is qualified to be a president. Yan ang tanong ng taong bayan. In this issue, mga kaibigan, mayroong nalabag ang presidente, yung tinatawag na betrayal of public trust. It is subject for impeachable. Ngayon, ito ang tanong, kaya pa niyang patakbuhin ang Pilipinas? So, ahamonin ng taong bayan ang isang presidente na sumailalim sa psychotest at iba pang mga usapin na may kinalaman sa mental health ng ating presidente. Sapagkat if he is an incompetent president, I think it is the time to resign, unless otherwise na ipahamak niya ang sambayanang Pilipino. Kaya nga nagiging mapangahas, mapusok ang China dahil sinisimulan niya na pag-awayin ang Pilipinas at China, at pumapasok ang Amerika bilang backup ng Pilipinas. And sa tingin ninyo, mga kaibigan, pag nangyari yon, sino ba yung mananalo? Mananalo ba yung sambayan ng Pilipino sa ganyang laban? Sino ba yung magsasuffer ng consequence? Ang presidente ba o ang sambayan ng Pilipino? Dito sa usaping ito, mga idol, kailangang maging matalino tayo. Kailangang maging mapanuri sa bawat hakbang ng isang presidente. At kung kailangang manawagan ang bawat Pilipino at magkaisa na bumaba na lang siya sa kanyang pisto. Ibig sabihin, at the long time na he is elected as an politician, elected from what post? And that issue, mga idol, during the 2012, he is a senator of the Republic of the Philippines. And that is a betrayal of public trust as an elected senator, that you are involved in drugs. So, maraming nalabag at maraming napagtakpan na against sa ating batas. Pero dahil sa mga backup ng iilang personalidad na nagpagamit at nagpabayad para sa favor na hihingin ng isang politician, kaya naging smooth ang lahat para sa isang politiko. Pagpatuloy natin, mga idol. Confidential informant at nandoon po sa litrato na identified ng confidential informant na sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot o ng white powdery substance. Narating si Maricel Soriano. Yun po yun. Yun po yun. Kaya sa akin, para sa akin, hindi na para dapat pagtulan yung sinasabi ng butihing congressman. At kung meron man silang gustong matiya patungkol doon sa mga sinasabi ko, bakit hindi sila magkagunawan ng formal na invitasyon para sa akin at doon nila ako gisa-gisahin para matest nila kung ano itong mga sinasabi ko. Ngayon, kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede naman nila akong pakulong doon sa... So yan ang matapang na hamon ni ex-PDEA agent Jonathan Morales na
The Congress have the power to make an congressional inquiry and investigation to the issue of leaking of confidential information which involving President Ferdinand Marcos and Vatican actress. So yan mga idol. Ngayon, pag hindi ito ginawa ng Kongreso, ang mabigat na hamon ng isang PDEA agent, ibig sabihin, takot sila sa katotohanan. Sapagkat ang isang tao na naninindigan at matapang na humarap sa sinuman, at iisa lang ang kanyang statement na sinasabi, ibig sabihin, all this fact ay totoo. Kaya't malaking hamon ngayon sa Kongreso na he is willing to attend to any investigation sa Kongreso kung magkakaganon. And he is willing na makulong sa Kongreso kung hindi sila satisfied sa kanyang mga sinasabi. So yan mga idol, lagi nating tatandaan na ang taong nagsasabi ng katotohanan ay matapang pasaliyon na umarap sa sinumang naghahamon upang isiwalat ang katotohanan para sa bayan, para sa sambayanang Pilipino, at para sa kinabukasan ng ating bansa. Mabuhay po tayo, kapwa Pilipino.